So nung September 8 po ay nahuli na itong si Kibuloy, no? After 2 weeks ng standoff na masasabi natin dito sa Davao, medyo tumagal po ito at nagstay yung mga pulis sa compound para talaga mahuli na itong si Kibuloy. Ngayon, doon sa process ng 2 linggo na yon ay may mga kaso din o panghaharas na ginawa itong miyembro ng KOJC laban sa ating kapulisan. Sinasabi ko panghaharas kasi mamaya i-explain ni Professor Gatmaytan kung ano ba tong mga aktibidades na to. Pero karamihan dito ay yung pagpapile ng kaso. Isa na sa pinaka-popular na file na kaso ay itong sinampa ni Pangulong Duterte. Siguro 2 tanong. Yung unang tanong ay, itong kaso kasi na to ay final ni Duterte laban kay Secretary Abalos. Bakit kay Secretary Abalos final yung kaso? Sila po yung in charge sa PNP. Okay, so alam po natin na yung PNP ay attached agency ng Department of Interior and Local Government at ang head ng DILG ay si Secretary Abalos. So kaya po siya yung kinakasuhan kahit na ang target talaga dito ay ang Philippine National Police. Pangalawa, bakit si dating Pangulong Duterte ang nagpa-file ng kaso? Na-designate siya bilang administrator ng properties ng simbahan. Nire-recitation po natin si Professor Gatmaytan. Ngayon, ano yung kasong final ni Duterte laban kay Abalos? Ito ay Malicious mischief. malicious mischief. So, meron pong 3 parameters kung paano natin masasabi na may insidente ng malicious mischief, no? So, Professor Gatmaytan, pakipaliwanag itong 3 parameters na basehan para masabi na may malicious mischief na naganap. Okay. May deliberate destruction ng property. Okay? Mhm. At ang pangalawa, hindi siya na-define sa ibang batas, halimbawa katulad ng arson. Oo, kasi yung arson napakalinaw. Yung, Oo. ang act mo doon ay sinusunog yung property. So kung hindi sinusunog yung property, may specific penalty po pag arson eh. So kapag hindi ka nagsusunog, maaaring mag-qualify yung pagsira mo ng property under malicious mischief. Tama? At ang pagsira ng property ay ginagawa deliberately for the sake of destroying the property. Oo. So walang ibang intensyon. Ang pangunahin at tanging intensyon mo kung bakit mo sinisira yung property ay gusto mo lang sirain yung property. So yung mga requirements ba na to ay nag-a-apply doon sa aksyon ng mga pulis nung sila ay pumasok sa compound ng KOJC at hinanap at ginagampanan yung kanilang mandato na arestuhin itong si Kibuloy. Okay. Mukhang mahihirapan sila Duterte sa kaso na ito, no? Kasi kung may nasira mang property, it looks like ito ay dahil sinusundan nila o ginagampanan nila yung kanilang tungkulin, di ba? Para i-arestuhin si Mr. Kibuloy. Oo. So, it's not na sinisira lang nila for the sake of destroying the property. So, kailangan nila, I think ang problema doon yung isang gate na sinira nila, not because gusto lang nilang sirahin yung gate, pero dahil gusto nila magkaroon ng access sa ibang bahagi noong compound. Dahil malaking compound nga pala yung sa simbahan. Correct. So napakalinaw po na may mandato ang mga pulis na i-deliver yung warrant of arrest ni Kibuloy at arestuhin si Kibuloy. Ay paano naman po nila itong magagawa kung yung mga miyembro ng KOJC ay sinasara yung gate? So natural, ang malinaw na gagawing aksyon ng kapulisan ay sirain yung gate para makapasok sila. Yes, Tama ba? Tama yun po. Oo, at dahil napakalaki nung area na to, kailangan nilang halughugin yung buong area para mahanap si Pastor Kibuloy. So naalala ko nga rin nung nakachikahan natin si General Marbil, yung PNP chief at saka si General Torre. Pinaliwanag nila na kung may na-damage man daw na property ay hindi nila intensyon na gawin yon, kung hindi bahagi ito nung kanilang pagsasakatuparan ng kanilang misyon. At nabanggit din niya dun sa usapan na yon na kung may nasira nga man daw ay babayaran yon or ko-compensate ang KOJC ng PNP. Tama ba? Yun ang sabi, narinig ko yun eh. Oh, okay. So nakikinig ka pala sa Chikahan. Ako yung Prof siya, no? Okay. biggest fan ng show. So yun po, ito yung pinakamalinaw na kaso na na-file na, no, sa mga pulis. Pero maliban dito sa final ni dating Pangulong Duterte, may mga ibang kaso pa bang na-file? Yes, ito naman ay galing I think dun sa ibang mga residente o miyembro ng simbahan. At yung isa sa mga kasong sinampa nila, yung violation of domicile. Ayon sa revised penal code, doon galing na define itong batas na to, no? Ito yung may pumasok na public official officer nang walang pahintulot ng korte
Tapos naghalughog doon ng mga gamit mo, Oo. presumably for use as evidence against you. Oo. At pinaalis mo pero ayaw umalis. Oo. So krimen 'yun sa batas natin dito sa Oo. Pilipinas. Pakiulat, anong pangalan ng krimen na yan? Violation of domicile. Okay, violation of domicile. Napaka-importante din pong pakinggan natin ito kasi maaring sa atin mangyari to na pumasok ang pulis sa isang bahay natin na walang warrant of arrest, naghalughog at ayaw umalis. Yes. So, pwede niyo pong kasuhan yung pulis na yon. In this case, itong kaso na final nila, again, walang basehan kasi may warrant. may warrant of arrest at may dahilan kung bakit pumasok ang mga pulis doon sa kanilang domicile o yung teritoryo ng KOJC o yung Yes. compound nila. Ano pa? May kaso pa ba maliban doon? Marami pa. Marami pa daw. Sige, pakibasa. Interruption of religious worship. Itong mga kaso na to ay batay sa Revised Penal Code. Revised Penal Code. Okay, so yung pangalawang kaso ay Interruption of religious worship. interruption of religious worship. Ano Yes. naman yung ibig sabihin nun? Nanggugulo ka habang may nagmimisa. Okay. Tapos kung mas malaki yung penalty kung may mga threats, violence. Oo. Pero ang essence is Dinidisrupt mo. Yes. Ano bang penalty sa pag-disrupt ng misa? Ay hindi ko na nilista dito. Kasi isip basta- ko, paano kung kumakanta sa simbahan tapos entonado yung kanta mo, dinidisrupt mo ba yung misa nun? Pwede ka Hindi. makasuhan Hindi. for disrupting the mass. Public officer or employee ang pwedeng kasuhan dito. Okay. So, anong argument nila dito sa pagkaso sa mga police? Apparently, merong misa na disrupt, no? Oo. Pero, sabihin sa inyo, itong hinahanap ko, kung meron na tayong kaso dito sa Pilipinas under this crime, wala ni isa. Okay. So, hindi ko alam kung May nag-file ba ng kaso based on that? walang umabot sa Supreme Court. Okay. So, I don't know kung gaano katibay itong argument na to, no? Tsaka, may factual issue dito. Kailangan malaman natin talaga kung ano yung nangyari. Oo, kung ano yung naganap na disruption. Yes. Okay. So that's the third case. Ano Ano pa? pang isa? Offending religious feelings. Okay. Ito medyo familiar sa atin. Alam niyo si Damaso. Yes, si Saldran. Yes. Wala nga siyang sinabi noon, di ba? I think he just pretended to be... Yes, naka-costume siya ng Padre Damaso. And I think he was found guilty. Yes. Under this provision. No? Kung parang pumasok ka sa place of worship at meron kang ginawa na nakaka-offend doon sa religion na yun. Oo. So element yung place of worship, no? Kailangan sa simbahan. Hindi pwedeng sa kalsada, hindi pwedeng sa pamamahay mo. Ayan, may kaso tayo. Oo. So, kung in-offend nila, iba pa yung na-disrupt mo, iba yung may ginawa ka to offend the faithful. Okay. Okay? Yun ang pinaparusahan dito sa offending religious feelings. Oo. So, in this case, may nagawa ba yung mga police na ganon at maaari bang mag-progress itong kaso na to laban sa mga police? But they have to show na na-offend sila. Oo. Medyo Yun tricky nga, to. Sabi ko nga sa'yo, kung kumakanta ka ng malakas sa simbahan, mali yung tono mo. Nadidisrupt yung mga ibang nagdadasal. Pwede ka bang kasuhan nun? Hindi rin. Public officer ka ba? Employee. Ano public officer yung kumakanta? Si Mayor, ganon. Hindi po. Kailangan yung religious feelings, hindi yung eardrums. Sensibility. Okay, so that's another case na Yes. final. Meron pa bang ibang kaso? Meron, nabasa ko to sa diary, no? Habeas corpus. Yung bang utusan, tatanong ng korte, nasaan na yung taong na dinampot ninyo? You know? So, literally kasi, habeas corpus, galing sa Latin, give us the body. So, in those cases na Parang martial law ginagamit yung mga terms na yan, di ba? Kasi sinususpend siya. Sinususpend yung privilege of the writ of habeas corpus, pwedeng gawin alongside martial law. Pareho yung requirements. Yes. Ngayon, kasi magkasabay yun kasi nga military rules, so they are stricter on sino yung mga dinedetain nila. Pero otherwise, meron tayong karapatan to ask or to compel public officers to produce people na Hinula nila. Oo, pero ang premise nito ay ito ay may illegal yung detention. Oo. So I don't know how. Kaya ako binanggit na sa martial law kasi 'di ba? Maraming mga dinadampot-dampot na lang kahit wala namang mga warrant
warrant of arrest. Well, martial law yun eh. Pero itong si Kibuloy, dinampot, may warrant of arrest, tapos parang nakita naman nila, diba? Oo, parang may kung si Kibuloy mugshot yung naman siya. Nasa TV naman siya. Yeah, at saka yun nga, hindi illegal yung kanyang detention. Oo. So, anong sinasabi mo dito sa mga kasong sinasampa laban sa mga kapulisan natin? Legally, mukhang mahirapan yung kampo nila Kibuloy, no? So, lahat, in almost all of these cases, parang mahirap na manalo sila. Dahil nga yung elements ng crime parang hindi present. Oo. Kaya yung sinasabi ko po kanina, yung aking appreciation sa mga aksyon na to, lalo na yung ginawa ni dating Pangulong Duterte on behalf of the Kingdom of Jesus Christ, ay isa lamang panghaharas sa ating mga pulis dahil dun sa ginawang pagsusulisit or paghahanap kay Kibuloy sa kanilang compound. On the other hand, meron na pong nakasampang kaso kay Kibuloy. Maaari bang kasuhan yung mga miyembro ng KOJC na humarang-harang, nagpigil? Di ba may mga kinukwento pa sila, General Marbil, na ano yun? Yung fire extinguisher, yung crane na nakaharang. Maaari ba silang kasuhan doon? I don't remember yung PD, no? May presidential decree. Ang essence is harboring a fugitive. Mm-hmm. Pag tinatago mo yung tao, alam mo na hinahanap ng mga pulis. If you had known tapos hindi ka tumutulong, maraming elements, maraming forms yan. But sabi nga ni Secretary Abol, sigurado siyang meron talagang makakasuhan based on dun sa experience nila, no, nung they were trying to enforce a arrest warrant. So far wala pa namang fina-file na kaso ang gobyerno laban sa mga miyembro ng KOJC. Pero sinasabi mo na may malakas na basehan para makasuhan itong mga tao na nag-hinder, humadlang sa paghuli kay Kibuloy nung 2 linggo na yon. Yes. Okay. So, well, masaya naman ako at natapos na itong drama na to sa paghuli kay Kibuloy. Finally, nahuli na rin siya. Katulad nga ng sinasabi niya, I think sa buong 2 linggo na yan, kaya tumagal ay dahil sa pagdadrama niya at ginamit pa niyang shield, yung mga kasambahan niya, yung mga religious followers niya. Mga believers. Diba? So kung gusto niyang maiwasan yung lahat ng pangyayaring to, napakadali namang sumuko. Nakaka-disappoint lang po na, ang pamilyang Duterte ay patuloy na pinoprotektahan itong si Pastor Kibuloy. Bago natin makalimutan, napakabigat po ng mga kaso niya na may rape, child trafficking, human trafficking, money laundering, abuse of minor. So bago po tayo magsumigaw dun sa mga ginawa daw ng pulis, ay balikan natin kung ano itong mga krimen na involved si Pastor Kibuloy. Hindi po itong mga mabababaw na krimen lang, na ng malicious mischief. Malicious mischief o may sinirahang Ito po ay nag-violate ng dangal ng maraming tao, kababaihan at kabataan. So nasa interest po ng hustisya at ng taong bayan na panagutin sa batas itong si Pastor Kibuloy. Dahil kung hindi mo ito pananagutin, ito na yung pinakamalaking ebidensya na hindi gumagana ang batas at katarungan sa Pilipinas. So dapat po nagdidiwang tayo na ngayon ay nakakulong na si Pastor Kibuloy at sana masimulan na ang hearing. Yung discussion nga namin ni Professor Raymond Narag, saan ba dapat ikulong si Pastor Kibuloy? Dito sa Pilipinas or dun sa US? Parang after comparing yung sitwasyon ng jail sa Pilipinas at sa US, while mas komportable yung jail sa US kaysa sa Pilipinas, parang mas gugustuhin kong sa US na lang siya, no? Yes. Kasi nga, yung worry natin nun, nung pag-uusap namin, baka pag dito sa Pilipinas, maging religious leader pa siya sa loob ng nangyayari kulungan. Di ba? Kasi dati sila Mayor Sanchez, sila Mayor Halushos, ay biglang nagiging religious leader sa loob ng jail. Pero pag sa US po siya kinulong, hindi po niya bawal yun. Magagawa yung ganitong pamamaraan, no? Kasi isang worry din natin kung dito sa Pilipinas, magiging VIP pa siya. Very important prisoner. May dagdag ka pa, Professor Dan? Wala na. Ayan. So, kung nagugustuhan niyo po yung mga ganitong diskusyon, ako po si Professor Shelo. Ako po si Professor Dan Gat. Opo, paki-follow na lang po kami dito sa Subscribe. Chikahan with Prof. Shelo Magno. Don't forget to click subscribe. Maraming salamat po.